Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito, syempre bago po tayo magsimula, muli po pinasasalamatan po natin ang ating pong mga subscribers, lalong-lalo na po yung mga supporters po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam nyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, sa nangyayari po ngayon, lalong-lalo na po patungkol po sa pagbaksak at tuluyan ng paglalahad o tuluyan ng nakikita ng taong bayan ng katotohanan, talagang ito pong si Vice President Sara Duterte, talagang wala na pong ibang pupuntahan nito, no? Kapag hindi po siya nag-resign, siguradong mai-impeach po siya, no? Natutuwa din ako dahil sa totoo lang, marami pong mga DDS noon na hindi naniwala sa atin, na ngayon po ay naniniwala na sa ating pong pinaglalaban, bagamat napakarami po na mga kalaban natin na talagang pinipilit po na sirain tayo, nang sa ganon ay wala po tayong madala ng mga Pilipino sa katotohanan. Dati galit yung ibang DDS sa atin dahil sabi nila sinisiraan lang daw natin si Vice President Sara Duterte. Pero sa mga napapanood po nila ngayon, sa nakikita nila ngayon, nasasabi na po nila na tama pala. Talagang nabudol pala talaga kami nito pong mga Duterte, no? Talaga palang nabudol kami at napaniwala lang kami sa kaartihan nitong mga Duterte at sa kanilang mga drama. Akala namin talagang makabansa sila, makapilipino at talagang mabait, tapat. Yung pala tulad nga ng nasasabi nga ng mga kababayan natin, totoo pala yung sinasabi natin na ang pinakasalot sa kasaysayan ng Pilipinas na naging opisyal ng ating bansa ay walang iba kundi itong mga Duterte. Magmula sa tatay nilang si Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nasa dahig, no, na nakakulong, pati yung mga anak nito na si Vice President Sara Duterte, Paulo Duterte, kung titignan ho ninyo mga kababayan, hindi pa po nasasama sa pag-iimbestiga itong si Paulo Duterte. Kaya ang aking panawagan lamang dito po kay Boyeng Rimulya, maging sa ombudsman, sa kung di ako nagkakamali, sa Department of Justice, sana po simulan na po ninyo na imbestigahan itong si Paulo Duterte, kasi kung iniimbestigahan ninyo yung ibang nagnakaw sa flood control, dapat po lahat, wala po dapat makaligtas, dapat matanong, malaman kung nasaan napunta yung pera na 51 billion na binigay po dito kay Paulo Duterte nung panahon ng kanyang ama. Dahil kung titignan po natin mga kababayan, nung pinuntahan po ni Benz Dizon yung lugar po ng Davao City, hindi lamang po isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo, kundi sobra po sa 10 ghost projects ng flood control ang nakita po o natuklasan po ni Benz Dizon. Kaya kami po ay nananawagan sa ombudsman na magkaroon po ng agarang pag-iimbestiga patungkol po dito kay Paulo Duterte. Dahil baka mamaya matapos na lamang po yung termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi pa po napapanagot ito pong napakadambuhalang buhaya dyan sa Davao City na walang iba kundi itong si Paulo Duterte. Ngayon, ako'y tiwala din naman sa ginagawa po ng ating Pangulo, dahil tulad nga po ng nakikita din naman natin, medyo naintindihan ko rin kung bakit hindi nga naman sabay-sabay na naiimbestigahan lahat-lahat ng mga buhayang ito, dahil napakarami po nila. Alam nyo, sa totoo lang, dito po sa ating bansa, tatapatin ko na po kayo, sa 1,000 na mga politiko, buti na lang kung may 100 dyan na matino, diba? O buti na lang kung may 50 dyan na matino, o 20 politiko na matino. Alam naman po natin, sa panahon po ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, isa po kasi sa diskarte ng mga politiko para sila ay umabot sa 3 termino. Bagamat sila ay mga inutil
bagamat sila ay mga walang kwentang politiko, pabaya sa kanilang mga nasasakupan, ginagamit po nila yung kanilang posisyon para po makakalap ng pondo sa pamamagitan ng ng kanila pong pagnanakaw sa pera na dapat sana ay napapakinabangan po ng ating mga kababayan. Yung mga congressman, binibigyan ng pondo dahil humihingi sila ng daan-daang milyon para daw di umano sa mga proyekto, para sa mga ganito, ganyan. Pero ang nangyayari, kapag pumunta ka po sa kanilang lugar, kagaya ng ibang lugar dyan na madalas nangihingi yung kanilang congressman na para daw di umano sa kalsada, para daw di umano sa ganito, pantalan. Pero pag pumunta ka, walang pantalan, walang maayos na kalsada. Pag sumakay ka pa ng sasakyan, para kang nangangabayo. So, yung iba dyan, binubulsa po nila para para magamit po nila yon sa darating po na eleksyon, para nang sa ganon makarating sila sa ikatlong termino. At least, di ba? Makakapagnakaw uli sila, maka-continuous yung kanilang ginagawang panluloko sa taong bayan. Tingnan nyo na lamang po yung lugar po ng Samar, na kung saan ay ang naghahari po dyan ay mga lim, kung di ako nagkakamali, di ba? Tan pala, sorry, Tan. Tingnan nyo, pumunta ka mula sa Catbalogan papunta ng Tacloban City. Tingnan nyo, busisiin ninyo, ilang dekada na po magmula pa sa ina nitong mga Tan na ito, sila na ang humahawak dyan. Gobernador, congressman, di ba, mayor. Pero makita ninyo yung kalsada po ng Catbalogan papunta po doon sa Tacloban, talagang mahihiya ka at mapapatanong ka, saan ba talaga napunta yung pera na hinihingi nitong mga Tan sa gobyerno, na sinasabi nilang ilalagay nila sa ang ginagawa nila para lang sabihin na may ginagawa ang congressman ng Samar, kunyari may ginagawa continuous, pero ang totoo niyan, lang nila yon, kumbaga parang front lang nila yon para lamang sabihin na may ginagawa ang congressman nila dyan sa Samar. Hindi lang yan, sa totoo lang, marami pong mga politikong kinakailangan na sila po ay panagutin o imbestigahan ng ombudsman. Pero tulad nga po ng sinabi ko, hindi po kasi yan madali dahil napakarami po ng mga kawatan na mga dambuhalang kawatan dito po sa ating lipunan. Yan po yung mga notorious na kawatan dahil ang ninanakaw po niyan talagang daan-daang milyon. Kung ikukumpara mo sa isang ordinaryong kawatan, buti pa yung ordinaryong kawatan, madalas sa kanila naaabutan, nababawi yung ninanakaw. Pero itong mga dambuhalang kawatan na ito, katulad ng mga Duterte, tulad ng sinabi ko, hindi po agad-agad na nakukulong, naiimbestigan o nababawi yung mga nananakaw nila dahil sa marami silang pera, marami silang abogado na pwedeng dumipensa para sa kanila. Dumadaan tayo sa napakataas na proseso. Pero yung mga ordinaryong kawatan, mga ordinaryong nagnanakaw, hindi pa nga totoo, hindi pa nga sigurado. Pero yung kasong ikinakaso, doble-doble, kahit isang kaso lang naman talaga o isang krimen lang naman yung nagawa niya. Kaya ang panalangin na lamang po natin dito, mga kababayan, na sana bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sana kung hindi man lahat maimbestigahan, pero sana matapos man itong kanyang termino, isa si Paulo Duterte o mga Duterte na maimbestigahan na at mapanagot at mabawi. Alam nyo, sa totoo lang, kung ikukumpara po yung ninakaw ng mga Duterte sa taong bayan, ng mga Duterte, kasama na itong si Sara, si Pulong, kung ikukumpara po yung ninakaw ng magkakapatid nito kasama na ng kanyang ama sa ninakaw ng lahat ng mga politiko sa buong bansa, hindi po o wala po sa 1%.
Dahil ang ninanakaw po o nanakaw ng mga Duterte noong mga panahon nila, trilyon-trilyon po mga minamahal kong mga kababayan. Kung ikukumpara natin doon sa mga congressman, mayor, na yung iba ay nasa 100 million, yung iba pinakamataas na nasa 300 million. Ito pong mga Duterte, trilyon-trilyon, bilyon-bilyon po ang ninanakaw nila o nailagay nila sa kanilang bulsa. Kaya nga takot na takot itong mga Duterte, balisang-balisa sila sa tuwing naglalabas po ng matibay na ebidensya, ito pong ating mga prosecution. Dahil alam po nila mismo na may katotohanan yung sinasabi o yung mga aligasyon ng ating mga mambabatas laban sa kanila. Alam nila na talagang hindi mapapasinungalingan yung ebidensyang hawak-hawak po ng ating mga prosecution. Ngayon, ang akin lamang po dito, alang-alang po sa taong bayan, kaya nga po tayo nagsasalita, kaya po tayo nakikipaglaban para sa taong bayan, bagamat nalalagay po sa alanganin ang ating sitwasyon. Ako po'y patuloy na nagsasalita sa kabila po ng mga paninira sa atin, ng ating mga kalaban, para lamang po tayo'y patahimikin. Pero sa awat tulong ng Diyos po, bagamat napakaraming mabibigat na tao, mga kriminal, mga taong halang ang bitukan na gusto tayong patahimikin, hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lagi po tayong binibigyan ng proteksyon, lagi po tayo binibigyan ng karunungan, lagi pong pinapa sa atin na nandiyan lang ang Diyos para tayo po'y protektahan. Sa totoo lang ako'y natutuwa sapagkat napakaraming mga Pilipino nagpapaabot ng suporta sa atin at nagsasabing sa panahon ngayon, sa bagong henerasyon ngayon, ako po ay isa sa tinuturing nila na parang si Andres Bonifacio, na bagamat tinatraidor na ng kanyang mga kasamahan, patuloy po na nakikipaglaban ang inyong Supremo. So, asahan po ninyo mga kababayan, kahit ano pa mang mga pagbabanta, kahit ano pa mang mga sinasabi ng ating mga kalaban, alang-alang po sa inyo at maging sa ating gobyerno, ako po'y patuloy na magsasalita nang sa ganon ay mamulat po ang ating mga kababayan sa katotohanan na ang bansa natin ngayon ay pinamumugaran po ng mga kriminal, ng mga mandarambong na mga politiko na dapat panagutin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya po maraming galit sa atin dahil tayo lamang po ang kaisa-isang Pilipinong wala pong preno kapag nagsalita ng katotohanan. Wala tayong kinakatakutan, wala tayong inaanuman na kahit sino basta't para sa bayan ang sinasabi natin. Kaya nga ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa likod ng mga paninira sa akin. Mas lalong dumadami, pansinin ninyo, sa dami ng mga naninirang mga kalaban natin, imbis na kumonti tayo, mas lalo pong dumadami yung ating mga subscriber dahil nakikita naman po nila kung ano ang tama't mali sa mga sinasabi ko. Hindi tayo prepekto dito, pero tulad ng sinasabi ko, tayo po ay nagsasalita hindi po dahil lamang sa tayo ay kikita, dahil lamang para tayo ay sumikat. Hindi ko po kailangan sumikat. Ang sa akin lamang po dito, ang akin pong pangarap sa buhay, bagamat hindi ko po natupad yung pangarap na yon na maging isang mabuting politiko. Pero sa pamamagitan nito, ako po ay nakikipaglaban para po sa mga mabubuting politiko. So sa ganung paraan, kahit papaano, yung aking pangarap na maging tagapagtanggol ng mga naaapi sa pamamagitan ng programang ito ay nasasabi ko yung aking mga dapat sabihin kung sakali mang ako nga ay naging isang politiko. Dahil nga po tayo mahirap lamang, kaya nga po hindi tayo nakakasabay sa mga dambuhalang politiko na yan. Dahil kung tayo po ay naging isang politiko, naging congressman, mas malamang baka marahil 80% ng mga congressman magnanakaw dyan sa Kamara ay galit sa atin dahil siguradong ako mismo ang babangga sa kanila. Ako mismo ang makikipag-away para sa mga Pilipinong tinutulongges, ginagago, ginagawang mangmang, ginagawang bobo na mga politikong magagaling sa batas, pero yung kanilang karunungan sa batas ginagamit lamang nila para magnakaw sa mga taong walang alam sa batas. So salamat po talaga sa inyo pong mga suporta
dito po sa ating programa. At ang akin lamang pong munting hiling sa ating pong mga solid na mga supporters, wag na wag po kayong mag-i-skip ng ads nang sa ganun po mga minamahal kong mga kababayan, sa pamamagitan niyan ay makuha ko po ang inyong full na suporta o inyong tunay na suporta. Alam nyo po, sa ating po pakikibaka, hindi po kasi pwedeng sabihin natin na tama na yung suporta, tama na yung nandiyan dyan kayo sa likuran ko. Lahat naman po, organisasyon man, simbahan man o ano man, kailangan po natin ng pinansyal na suporta. Kaya sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, na kapwa ko, maka-BBM, tayo pong lahat ay manalangin para po sa ating Pangulo, sapagkat hindi po madali ang kinakaharap ng ating mahal na Pangulo. Mabibigat na organisasyon, mabibigat o malalaking sindikato po ang kanya pong ginigiba. No? Samahan po natin para mas maging matatag at mabigat yung maso na ginagamit ng ating Pangulo para sirain yung mga sindikatong ito. Samahan po natin sa panalangin ang ating Pangulo na bigyan siya ng sapat na karunungan, lakas ng loob para po tayo ay ipaglaban mula po sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Ngayon, para po sa mga kalaban natin na sinasabi nilang hindi daw tayo ang makapagpapamulat sa mga Pilipino, doon po kayo nagkakamali, no? Doon po kayo nagkakamali. Kung talaga pong hindi ako ang makapagpapamulat sa mga Pilipino sa katotohanan, bakit po galit na galit sa akin? Bakit po kayo galit na galit sa akin? Bakit nanggigigil kayo sa tuwing nilalahad ko dito ang katotohanan patungkol sa mga ginagawang katiwalian? Kasi nakikita ninyo na sa bawat Pilipinong nagsusubscribe sa akin, sila po ay nasasama natin sa katotohanan, na kung saan ay nagiging kakampi po sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na kung saan ay talagang gumagawa o gumaganap sa kanyang tungkulin o sa kanyang mandato bilang Pangulo ng ating bansa. Kaya wag na po kayong magsalita. Alam naman po natin, hindi naman po tayo pag-iinitan ng mga DDS, at saka kung tayo po ay hindi tumatalab at tayo po ay walang nagagawa sa ating bansa. Sa totoo lang, ayaw po nilang manood sa ating YouTube channel dahil makikita nila doon kung gaano karami yung mga Pilipinong nagsusubscribe sa atin at nagmamahal sa atin. Kaya doon na lamang po sila sa Facebook. Kaya nga, kung sa totoo lang, sasabihin pa nila, inalis ko daw yung Facebook ko dahil sa takot ko. Bakit hindi nyo po tignan? Pinalabas naman po natin dito. Kung yung mga hindi nga nagko-content, yung hindi nga nare-restrict nga diba? Nasususpend yung kanilang mga Facebook. Kaya wag nyo naman pong gawing tanga, bobo, yung mga Pilipino. Hindi naman po kasing tanga ninyo, yung mga Pilipino sa Pilipinas. Eto pa, liliwanagin ko lang din, kung talagang takot ako at umatras na yung itlog ko, at nabahag ang buntot ko, kung may buntot man ako. Pero sa tingin ko wala naman, tinitignan ko, ilang araw ko na nga tinitignan, baka may konting tumubo pero wala naman, no? Hindi po uurong ang aking prinsipyo. Hindi po ako matatakot dahil alam po ng sambayanan, bagamat tayo sinisiraan, alam po nila ng lahat ng sinasabi ko dito ay hindi po para sa aking sarili. Ito po ay para sa ating mga kababayan na kung saan minumulat natin sila sa katotohanan, no? Hindi po tayo natatakot, at kung takot man tayo tulad ng sinabi ko, di sana hindi na po ako nag-a-upload ngayon, no? Di sana hindi na po tayo napapanood ngayon ng ating mga kababayan. Ngayon, sa mga magtatanong, kasi alam ko sa tuwing naman tayo ay nagsasalita o may sinasabi dito sa ating YouTube channel, sabi nila, ba't daw tayo tahimik patungkol sa usapin ng flood control? Sinong may sabi? Baka naman po hindi lang kayo nanunood noon hanggang ngayon. Pero sa mga subscribers ko, alam po nila yan na pagdating po sa flood control anomaly o sa mga flood control scandal, tayo po ay nagsasalita dyan, at hindi naman sa pagyayabang, isa tayo sa pinakamatindi na nagpapahayag patungkol po sa pagnanakaw ng mga politiko sa flood control scandal, lalong-lalo na po yung mga Duterte. Alam naman po natin na talagang pagdating sa flood control anomaly, mga Duterte na po ang number 1 at walang pwedeng makaano sa kanila. Di ba? Nasaan yung 51 billion? Nasaan yung 51 billion?
na kay Paulo Duterte. Bakit lumulubog yung baha ngayon? Yaman na lang din naman nire-request ninyo na pag-usapan natin yung flood control anomaly. O tapos ngayon magagalit na naman kayo kasi sasabihin niya bakit mga Duterte lang ang tinitira mo. Eh sino titirahin ko? Alangan naman tirahin ko pa itong si Rodrigo Roa Duterte. Nakulong na nga, nananagot na nga sa kanyang mga kasalanan. Natural, kung sino yung hindi pa nananagot, yun ang pananagutin natin. Kaya yun ang tinitira natin. Di ba? So wala namang ibang nagnanakaw ng pera sa patungkol sa flood control anomaly dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ni piso wala naman niyang nanakaw eh. Sa totoo lang yung mga ini-issue sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ano lang yan eh. Kumbaga sinasadya nilang magkwento, gamitin yung mga vloggers para siraan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mabaliktad. Alam naman natin, inamin naman ng mga Duterte yan eh, na kung anong ginagawa nila para hindi silang managot, babaliktarin nila at ipapasa nila yung kanilang mga ginagawa doon sa mabubuting politiko. Si Rodrigo Roa Duterte na rin ang umamin niya, katulad na rin ng pag-amin niya na siya mismo ay adik at hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bangag. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, pasensya na po kayo kung medyo napakatalas po talaga ng ating mga salita dahil wala po tayong magagawa kung kasing talas po ng espada ni Panday ang ating mga sinasabi dito at kasing linaw naman po ng diamante yung katotohanan nilalahad natin dito. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.